Ilang araw matapos magdulot umano ng sunog, masangsang na amoy naman ang inireklamo laban sa mga nagtatanso sa Tondo, Maynila. Panira umano ng tulog ang baho ayon po yan sa ilang residente. At nakatutok si Bea Pinlac. Hindi pa sumisikat ang araw nitong linggo. Naantala na ang tulog ng ilang residente ng Barangay 104 Tondo, Maynila dahil sa nakasusulasok na amoy ng nasusunog na kalakal. Ayon sa ilang residente, isang grupo ng mga lalaki ang nakita nilang nagsusunog ng tanso sa gilid ng Kapulong Highway. Magigising ka na lang, nangangamoy at tanso na, akala namin nasusunog na yung lugar namin. Unang-una po yung health po namin, may sanggol team po dito sa amin, tsaka mga senior po. Matapos magsunog, ibinebenta umano ng mga lalaki ang tanso sa junk shop. Hindi mo titigil yan? Gusto mo ipahuli kita sa pulis? Anong pasensya? Itigil mo yan, bawal magsunog dyan. Ayon sa barangay, gabi-gabi silang may nirerespondehang reklamo tungkol sa mga dumarayong grupo ng mga lalaki roon, ang iba, mga minor de edad. Ang problema, lagi raw nakakatakas ang mga ito. Pagkagato ng dilim, magpe-prepare na sila na sindi ng kanilang mga kalakal na susunugin na hindi talaga taga sa amin. Alam na yung kalakalan nila, alam na aral sila sa mga ganyang negosyo, trabaho, paano sila kikita. Kada reklamo, talagang pinupuntahan po namin. Kaya lang po, minsan meron po silang yung lookout. Pag umano po kami, mga nagtatakbuhan na sa kabilang barangay po. Tinutukoy pa ng mga otoridad kung sino-sino ang mga nagsusunog ng tanso. Pinaigting na rin daw nila ang pagronda sa lugar. Labag sa Ecological Solid Waste Management Act of 2000 ang open burning o pagsusunog ng basura. Posibleng pagmultahin o makulong ang mahuhuli. Ayon sa DENR, delikado ang open burning ng basura sa kalusugan at nag-aambag din ang usok nito sa global warming. Para sa GMA Integrated News, Bea Pinlac, nakatutok 24 oras. Dumipensa si Vice President Sara Duterte laban sa mga punang madalas siyang mag-abroad. Ipinaliwanag niya rin kung saan lang niya sasagutin ang mga aligasyong nabanggit sa impeachment complaint. Nakatutok si Argil Relator ng GMA Regional TV. Lumahok si Vice President Sara Duterte sa Karayawan Festival 2025 Tribal Village Tour sa Magsaysay Park sa Davao City ngayong hapon. Dito, sa panayam ng media, sinagot ng bise ang puna na madalas daw siyang nangingibang bansa. Sa totoo lang, hindi naman ako nag-travel dahil gusto ko mag-travel. Nagda-travel ako, lumalabas ako ng bansa dahil frustrated na ang Filipino communities abroad sa nangyayari dito sa ating bayan. At pangalawa, bumibisita ako sa tatay ko na nakakulong. Inulit din ni Duterte, handa niyang sagutin sa tamang venue ang mga alegasyong nakapaloob sa impeachment complaint na idineklarang walang bisa ng Supreme Court. Noong umakyat sa Supreme Court, yung kaso, lahat ng hiningi ng Supreme Court ay ibinigay namin. Doon sa mga tamang forum at sa tamang venue. Bibigay kami ng saktong sagot at nagbibigay kami ng explanation ng mga accusations. Pero hindi pwede na moro-moro na kung saan lang nagbibigay ng akusasyon at kung saan o kung kailan lang nila gusto mag-akusa ng tao. Tinanong din namin si VP Sara tungkol sa abogado ng kanyang ama sa International Criminal Court na si Nicholas Kaufman. Ang tugon noon ni Kaufman, ang bise bilang isang abogado, ang kwalipikadong maghusga tungkol sa kanyang trabaho bilang defense counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sabi ni VP Sara, buo ang tiwala nila sa abogado. Of course, yes. Oo, kasi siya yung pinili ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na lawyer. So we only follow kung ano yung choice ng client, no? Siya naman yung kliyente, sa kanila naman yung professional arrangements. So as long as nagsabi si
dating Pangulong Rodrigo Duterte na yan ang aking mga abogado, susunod kami and mag-cooperate kami kung anong kailangan. Mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Argil Relator, nakatutok 24 oras. Talaga namang magtanim ay di biro, kaya sayang kundi mapapakinabangan dahil lang sa mga pesting damo o weed. Ang pagtatanggal sa mga yan, pinadali with the use of an AI-powered robot sa Amerika. Tara, let's change the game! Dito sa Bulacan, nakilala namin si Denver, 20 taon nang magsasaka. Ang tinatanim namin, palay. Ngayon, nagtatanim din kami ng mga gulay. Ayon kay Denver, maraming aspeto sa pagtatanim para sumakses ang ani. Tulad ng pest management. Kaya abala rin siya sa mano-manong pagtanggal ng mga damo o yung mga weed na tumutubo sa tabi ng kanyang mga tanim. Ito po ang mga kalaban namin sa aming mga taniman ng gulay, katulad po ng damo, nililinis namin siya. Kasi yan po ang malaking kalaban ng sustansya po ng aming mga pananim. Sila po ang kumukuha. Kabilang ang mga damo sa mga pesting dapat bantayan ng mga magsasaka. Pagka sinapabayaan, kaya nitong mapababa ang ani ng 44 to 96%. 2 beses kada buwan ito ginagawa ni Denver para mabantayan. Habang sa palay, ginagamitan nila ng gamot ang lupa para hindi na tumubo ang damo. Nakakapagod din, pero kailangan para gumanda yung ating mga tanim na halaman, gulay. What if ang matrabahong pagtatanggal ng damo pwede nang ipagawa sa isang autonomous robot? Sa United States, meron na niyan. Sa isang cotton field sa California, hindi na tao, kundi isang AI-powered robot ang abalang magtanggal ng mga damo sa ilalim ng init ng araw. Meet Element. Dinevelop bilang solusyon sa shortage ng farm workers sa US at sagot sa pagiging resistant sa herbicide ng mga weed. And so we're combining the new robotics and AI with the old technology of a stick and a blade, putting it together and then delivering a solution to the farmers. Ang ideya kay Element, nagsimula raw nang makwento ng kanyang mga kamag-anak na malaki ang gastos sa herbicide para mapatay ang weed. Sa pag-automate ng pagtanggal nito, mas efficient para sa farmers at tataas din ang kanilang kita. Silipin natin ang tech behind the Element robot. Autonomous o hindi na kinakailangan ng human intervention. Gumagamit ito ng AI vision para ma-identify ang mga tanim mula sa mga damo. Meron din itong mechanical arms na precise na natatanggal ang weed nang hindi natatamaan ang mga tanim sa paligid. Dinisenyo rin si Element to work in teams. 5 robot ang pwede mag-operate 24/7 para ma-cover ang abot 80 hektaryang lupain. But wait, there's more! Dahil weatherproof din si Element at kayang magtrabaho ng tuloy-tuloy umulan man o umaraw, sa putik o sa mga lubak, while being 100% solar-powered. Kasalukuyang compatible ang Element Gen 2 sa cotton, soy at sugar beet farms. With the use of this technology, meron na tayong alternative sa paggamit ng herbicide. Mas napapagaan pa ang trabaho ng ating mga magsasaka. Para sa GMA Integrated News, ako si Martin Javier, changing the game! Based pa lang sa nominations, posibleng maging star-studded ang FAMAS Awards this year. Sa films, may nomination na agad ang Green Bones, Balota at Hello, Love Again. Habang sa acting awards, kahanay ng mga ilang veterano na ang ilang young stars kabilang ang isang kapuso ex-housemate. Makichika kay Athena Imperial. Sa 73rd edition ng Oldest Film Industry Award giving body sa bansa na FAMAS o Filipino Academy of Movie Arts and Sciences Awards, samot-saring nomination ang nakuha ng mga pelikula ng GMA Pictures. Kabilang dyan ang multi-awarded film na Green Bones na may 10 nominations kasama ang Best Picture at Best Screenplay. Nominated din for Best Director si Direk Zig Dulay at acting nominations para kina Ruru Madrid, Alessandra De Rossi at Dennis Trillo.
5 nominations naman ang nakuha ng certified all-time box office hit na Hello, Love Again ng GMA Pictures at Stars Cinema. Kabilang dyan ang acting nominations para kay Catherine Bernardo at Asia's multimedia star Alden Richards. Makakatapat ni Dennis at Alden sa Best Actor race si Adamus ng Encantadia Chronicles Sangre Kelvin Miranda para sa pelikulang Chances Are You and I. Nominado rin for Best Supporting Actor si Beauty Empire cast member Sid Lucero para sa pelikulang Topak. Bukod kay Sid at Ruru, vying for Best Supporting Actor din si Will Ashley for Balota. Ikinagulat ng Nation Sun nang malaman ang nomination last night after ng Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition The Big Collab FanCon opening. May 3 iba pang nominations ang Balota, ang Best Picture, Best Screenplay at Best Actress para kay Marian Rivera. Athena Imperial updated sa Showbiz Happenings. Sa halip na total ban sa online sugal, iminungkahi ng Bangko Sentral ang pagbabawal sa mga government employee at mga nakatatanggap ng ayuda sa gobyerno na tumaya online. Para riyan, kailangang i-profile muna lahat bago maglaro. Plano ring itaas ang pinakamababang taya. Nakatutok si Bernadette Reyes. Bago pa ang pagdinig tungkol sa masasamang epekto ng online sugal ng Senate Committee on Games and Amusement sa Huwebes, napag-usapan na ng economic team sa isang forumang paghihigpit sana rito. Mismong si Finance Secretary Ralph Recto sinabing tutol siya sa online gambling. Pero base raw sa datos, kumikita ang Philippine Amusement and Gaming Corporation ng 50 billion pesos mula sa online gambling. I would prefer, and if you can't stop it, assuming you could not, I prefer what the BSP is doing with new regulations to make it difficult for young people to be able to gamble through your cell phone, through using of the wallet. Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, mahalagang malaman ang profile ng gustong tumaya sa online gambling. Batay dyan kung papayagan silang maglaro. You can't just go to your phone and then press one icon. No government employees, which relies on a good KYC system. No one who receives ayuda, I think, should be allowed to gamble. Maaari rin anilang itaas ang pinakamababang maaaring itaya sa online gambling na dapat munang bayaran bago pa makapaglaro. There can be a minimum entry level. For example lang, again, there's a minimum entry level, let's say, of 1,000 pesos. And a minimum bet of 100 pesos. That way, you don't have somebody coming in, a desperate person coming in with 100 pesos and betting everything he has on one bet. I completely agree with the proposals of my colleagues, but particularly the more informed regulation. Sa ngayon, ayon sa DOF, 40% lang ng mga online gambling firm ang regulated, habang malaking bahagi o 60% ay maituturing na informal at hindi regulated. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Kilig, saya at excitement. Literal na nag-collab ang mga kapuso at kapamilya housemates to give back sa fans para sa kanilang The Big Collab FanCon. At sinuklian niya ng grabing energy from the crowd na OA din ang props at pag-cheer. Ichichika yan ni Aubrey Carampel. Pagpasok pa lang pasabog agad ang PBB Celebrity Collab Edition housemates sa The Big Collab FanCon. Sulit ang bitbit na LED signs, banners at light sticks ng fans na pumuno sa Araneta Coliseum. And the energy went up pa sa moment ni na AC and Charlie. Together glowing din ang Asver duo ni na AZ at River sa kanilang dance number. And with their voices, nangharana ang PBB boys habang namimigay ng flowers sa audience. Ang ilang girls naman, talagang golden sa rampa performance. Sobrang
Laki ba salamat po namin. Binabalik lang po talaga namin lahat sa kanila po. Sana maparamdam namin yung pagmamahal nila kasi all throughout our journey parang puro sila yung nagbibigay sa amin. Really thankful talaga sa efforts nila kasi I saw people flying to Manila just to watch the show. Ibang klase talaga yung support na binibigay sa amin. Grabe yung feeling. Done hiding na rin ng dating Little Mika dahil ang dati niyang viral meme song na Sino Nga Ba Siya, officially released streaming song na dinuet nila ni Clarice. Shining din ang Cheres duo ni na Charlie at Esnir sa breathtaking cheer dance number. Dahil sa kanilang chemistry, tila born naman para kakiligan ang ships ng collab from the big winner duo na Breka ni na Brent and Mika to As Ralph ni na AZ at Ralph at Kish ni na Kira at Josh. Pero ang pinaka-OA sa kilig ang love triangle ni na Dustin, Bianca at Will. Waited so long to break walls ang atake ni Will. Put these patterns in the past ang atake ni Dustin. Bianca tried to play both sides pero ang ending, Will pala ang layag. Laro. Sorry kung tinapakan ko yung love team nyo, ha? Araneta, sabay-sabay! Together glowing din sina Miss Universe Philippines 2023 Michelle D with Black and Esnir sa Disney's Child Reunion. Golden din si Ma'am Castro with Voices of Rawi while dancing. Si Will may impromptu actingan pa with Cyril. May moment muli ang PBB boys with their A-front rod. In between production numbers, no fears, no lies naman sa Q&A with housemates, tampok ang juicy questions from fans. After dreaming hard, they came so far, born to be glowing. Sobrang nakakataba ng puso na, minamahal nila kami unconditionally. Naiyak ako kasi parang grabe ang Una nakalabas na kami ng bahay ni Kuya grabe talaga yung suporta nila sa amin ni Bianca. At dahil sa kanilang fans, the housemates now believe they are the stars they're meant to be. We formed a family inside the house and that explains the essence of collab really for me. We're so grateful for them. Grabe yung support nila for us and this is our way rin of giving back to them. Naroon din para sa kanilang moment, sina GMA Network Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez, Sparkle First Vice President Joy Marcelo. Hindi to nagtatapos sa concert dahil marami pa ibang nakaplano na collab with our housemates. So abangan nila yan. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happening. Teka, may pahabol tayong balita. Oo, Vicky Emil. Habulan din sa dagat, pero nakaka-good vibes naman. Hindi banggaan. Para ito sa mga nabitin po sa weekend, mga kapuso. Oo, mga cute at nakakagigil na dolphins. Hala, dolphins! Sige na nga, nasaan na siya? Ay, ayun. Hindi pa makita. Mayat-mayang sumisilip at tila nakikipaglaro sa isang mangingisda ang mga dolphin na namataan sa banggi sa Ilocos Norte. Ang iba, lumalapit pa raw sa bangka at parang nakikipagkarera habang papunta siya sa laot. Dati na raw may mga nakikitang dolphin doon pero ngayon lang yung ganito karami. Kaya po mahalaga yung pagprotekta natin sa mga dagat natin, di ba? Oo. At yan naman, Vicky, ang tiniyak ng LGU at ng mga residente doon na talagang pangangalagaan nila yung mga dolphin. Sa Hindi banggi lamang pala. ha? Sa bayan po pala ng banggi. Yan din yung windmill. pala yung mga no? Yung mga dolphin. Mga dolphin. When manong. Ay, naku, ano ba yun? Agyaman na kapo. At yan ang mga balita ngayong Lunes. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako po si Emil Sumangit. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, nakatuto kami 24 oras.